Technically, yung program funds ay hindi naman ho pwedeng gastusin dahil wala pa hong kita. Pag may kita ng gobyerno sa revenues na unexpected, na dagdag, saka lang niya magagastos ang unprogrammed funds. Di ba? Pero, yun na nga, kina-question dito sa Supreme Court ngayon, ni na Congressman Alvarez et al. Na ito ay labag sa konstitusyon dahil wala itong limits at safeguards. Kumbaga, para itong bulsa de lobo ng presidente, di ba? Kung sa English pa, it's a kitty. Di ba? Parang, kumbaga ay Hugutin? Hugupit? Pangungupit? Hindi. Huhugot siya doon. Kung kailan niya gusto, ganitong project, maganda, legacy project. Sige, kukunin niya saan program funds. Wala tayong nakikitang mabilis na aksyon sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo sa ating bansa. Katulad ngayon, yung bagong presyo, estimated natin, nasa 99 pesos to 112.40. 40 centavos, depende sa branch at kumpanya pa yan. Kaya diba? Dami nang gusto magbenta ng mga diesel nila na truck na karga. Yung tracking pala, laking problema. In fact, somebody called me, sila ng transport group association. May isa pa akong kilala na meron siyang tracking, more than 400 trucks. Grabe. Hindi na nila alam anong gawin kasi yung kontrata nila, hindi naman sila pwede magtaas ng presyo. Pag may ganyan na fuel crisis. At kaya, kung wala naman po silang i-deliver, paano na po ang economy? Tanggalin talaga natin yung tax. Muna. Yun. Tanggalin muna natin yung tax. Mama Bing, may napansin ako sa'yo. Hindi naman tayo nag-usap, no? Nakadilaw ka. At ako, hindi ko akalain nakapink ako. Hindi ko sinasadya. Dilawan naman talaga ako, di ba? Uring ako na dilawan eh. Kami ni Congressman Erice. Wala po tayong kulay-kulay dito, sa totoo lang. Kailangan po yung totoo lang. Para sa bayan. Oo. Diba? Hindi po importante kung anong kulay-kulay mo dito sa... In fact, all of us should be united now in this crisis. Yes. We should look at the issues, not our political affiliations. Hindi ba? Yeah. So, grabe na po itong crisis na ito. Sasabihin nila ni BBM, tighten your belts. Sir, wala na nga kaming ita-tighten eh. Dahil maliit na kita ng mga tao eh. Tapos tighten your belts pa. Yun yung nakakalungkot, Kombing. Kasi, yun nga, inuulit ko, na lahat ng presyo ng bilihin, commodities natin, ngayon, ang krudo, is ang tataas. Pero yung way of life, living, sweldo ng mamamayang Pilipino, kinikita, hindi nag-i-improve. Kaya yung excise tax, ay tanggalin na muna o huwag kolektahin dahil 10 piso yon sa gasolina bawat litro. Diba? Yes. Yung sinasabi kong income tax below 1 million, huwag na munang kolektahin ng gobyerno. Magpa-file ka pa rin ng income tax return mo, pero exempted muna. Parang alam na, nag-file ka lang, ganito yung income mo below 1 million, tatatakan ka ngayon na no tax due. Di ba? So, ang iba pang pwedeng gawin, yung sa transport naman, alam naman natin na everybody has a problem, but yun nga yung mga Grab, baka naman pwedeng bawasan nyo naman yung porsyento ninyo. Muna, kasi kawawa naman sila. Sabi mo nga, Mama Bing, di ba, ang bagong mahirap ngayon are middle class. Yes, the new poor. The middle class is the new poor. Sila ang nagbabayad ng malaking bloke ng tax, lalo na ang mga government employees, above, what do you call this, across the board sa kanila, on the average, 32%, ang kanilang binabayad na income tax, pero hindi umaakyat ang kanilang sweldo. Baka naman pwedeng idagdag yun na rin na those
government employees na ang sweldo lamang ay below salary grade level, ay baka pwedeng ganun na rin po. Kalahati na lang ang ibayad muna. Yun na hindi na 32%. Yan. The middle class in the Philippines is now the new poor. So, ang problema, yung maliliit na negosyo, kasi wala naman silang kapital, hindi ba? That's true. Yun ang Kawawa problema. naman. So, paano gugulong ang ekonomiya kung walang transport, walang construction, mataas ang bilihin, kaya konti na lang ang bumibili. No, yun ang problema po mga kababayan, dahil isa sa mga solusyon dyan ng mga tagapagmahala ng economic policy ng ating bansa at fiscal policy, isang solusyon dyan para mabawasan o mababa yung inflation rate o kaya ang taas ng mga bilihin ay itaas nila ang interest rate. Yes, Kunyari, exactly. May savings ka na 1 million. Imbis na itago mo, ipasok mo sa bangko dahil tataasan nila ang interest rate doon. Yes, sa pera pakitain mo. nila. Oo. Pakitain ng tama. So, ibig sabihin, less na naman ang gastos. Yeah. Dahil pinasok mo sa bangko di ba? Imbis na magkapital ka more sa negosyo mo, hindi naman ka kumikita ngayon ng maganda, ipasok mo na lang sa bangko and wait it out. Ayun, dahil konti na naman ang pera sa ekonomiya, ay yung tinatawag na nagko-constrict, no? Kaya, ang sunod dyan, of course, this is already given sa lahat ng around the world na nangyayari. Pag tinaas ang interest rate ng bangko para sa iyong pera, bababa ang investment, siyempre, ipapasok mo na lang sa bangko, di ba? Kaysa naman idagdag mo sa kapital mo. Kasi hindi ka kumikita Pero ang resulta naman, recession. Ay, ewan ko na yung recession na yan, PBBM. Explain mo na sa amin kung paano mo. Susolusyonan. Oo, kasi nakakapagod na po. Kami naman kami po dito tinatanong din po ng mga kababayan kung ano po ang solusyon dyan. Actually, Mama Bing, meron na balitaan mo, maiba tayo. Today, April 7 po, ay mag-uumpisa ang oral argument sa Supreme Court about sa GAA. Yung budget na may unprogrammed funds. Ano yan kaninang alas 9:30 ng umaga nang umpisa siya. Unprogrammed funds 2024, 2025. Ito yung kasong final pa noon sa Supreme Court ni former Speaker Alvarez, former Senator Coco Pimentel, at my good friend that whom I admire, the late Congressman Edsel Lagman. Pwede ba nating mapakita kung magkano yung 2024 at 2025 unprogrammed funds? Yeah, kasi yung issue na to is tungkol sa GAA nga, di ba? BICAM at saka yung sinabi niya special unprogram Ito ang sinabi ni Dr. Monso dyan. Professor ko yan, Katin. Ako, dumugo ilong tenga ko dyan. Calculus Economics. Gusto ko siyang ma-interview natin, no? Sana one day, no? Sana, oo. Pwede rin sa Zoom lang. Pwede naman. Parang nasa bahay lang siya pag nag-i-interview siya. Sabi ni Dr. Winnie Monsod, dating NEDA Secretary ni President Cory Aquino, dapat wala ng unprogrammed funds. Ayan. So, happy na naman ako na ako isang ayon po dyan kay Dr. Winnie Monsod. Dapat wala ng unprogrammed funds kasi yan po, walang dyan, transparency. Kumbaga, hindi natin nakikita yan kung magkano ginastos ng presidente dyan. Siya lang naman ang pwedeng mag-approve ng gastos sa unprogrammed funds. At technically, yung unprogrammed funds ay hindi naman pwedeng gastusin dahil wala pa kita. Pag may kita ng gobyerno sa revenues na unexpected, na dagdag, saka lang niya magagastos ang unprogrammed funds. Di ba? Pero, yun na nga, kina-question dito sa Supreme Court ngayon, ni Congressman Alvarez et al. Na ito ay labag sa konstitusyon dahil wala itong limits at safeguards. Kumbaga, para itong bulsa de lobo ng presidente, di ba?
Kung sa English pa, it's a kitty. Di ba? Parang, kumbaga ay, Hugutin? Kukupit, pangungupit. Hindi. Huhugot siya doon Oo. kung kailan niya gusto, ganitong project, maganda, legacy project. Sige, Hindi, tsaka- kukunin niya saan program funds. Hindi, tsaka ano, wala akong transparency. yeah. Walang transparency, kaya walang Later safeguards. release, doon Oo. nagsa-start yung for later release, parang Oo, nagagamit na pang bluff, no? Oo. Bibigyan kita, pero gawin mo to for me. Parang may mga kondisyones. Yun ang balita namin.